Hello everyone! Merry Christmas and Happy New Year! So, ito na yung last kong video ngayong taon. And, ang pag-usapan natin ngayon, ang NLV or ang tinatawag na Non-Lucrative Visa. Correct me if I'm wrong, ha? So, ano nga ba yon? Yung NLV na tinatawag nila is, ito yung mga taong hindi kailangang mag-work dito sa Spain. Which is, yung mga taong yon is mayroon silang passive income, investments, or savings na nakalaan, na meron na talaga silang ganon. So, hindi sila mag-work dito. So, hindi sila pwedeng mag-work dito kung ang visang in-apply nyo is tinatawag na NLV or non-lucrative visa. So, magkanong pera ba ang kailangan mo ma para maging eligible kang mag-apply ng visang yon. So, ang required dito is nasa 28,000 and up euro. Yun yung aabot siya ng 2 million pesos in Philippines. Aabot siya ng 2 million pesos para sa isang buong taon, sa isang taon. Sa isang tao lang po yon, hindi po siya pang family. Per one person lang po siya. And, kailangan po may income kayo or dependent kayo sa family nyo, kung sino man yung magsusuporta sa'yo. Ganon. So, kailangan mo lang siyang patunayan na meron kang ganong halagang pera. So, yun po yung naintindihan ko based po sa pinag-aralan ko kung ano nga ba, paano nga ba ginagawa ang non-lucrative visa. So, yung mga taong yan is may mga malalaking pera, may businesses sa ibang bansa, hindi dito sa Spain. Kung halimbawa business ka sa Philippines, ganon. So, may maipapakita ka na kaya mong mabuhay dito sa Spain kasi may pera ka. And yung mga iba naman po is mga retired, may mga pension po sila. May pension silang nakukuha every month, ganon po. Ganun po yung mga non-lucrative visa. They want to be here in Spain just to chill, para lang mag-vacation, ganun. So, yung comment naman dito ni ate, paano daw, ni madam, paano daw yung maiko-convert into work, as a worker. So, sa unang pagpunta nyo po dito is mag-apply kayo ng lucrative visa. So, hindi ka po mag-work for the whole year. So, mai-aano mo siya, mai-transfer mo yung non-lucrative visa mo into working visa kapag may employer na gustong magpirma ay na kumuha sa'yo. Like, i-aano ka nila, kukunin ka nila as a worker. So, ipa-process yan. So, kailangan mo ng employer na magpa-process nun para makuha ka niya as a worker. So, mag-change ka as a residency. Yun. So, yung non-lucrative visa pala, ano siya, renewal lang din siya. 2 years, 1 year, 2 years, 2 years, ganon. So, same lang din as a worker. So, yun nga, 5 years din para maging residente ka dito sa Spain as a non-lucrative visa. So, kung gusto mo as a worker, so kailangan mo siyang i-change after 1 year na pagiging non-lucrative visa para maging residente ka na kaagad dito sa Spain. So, kailangan mo maghanap ng employer na magpipirma din sa'yo para maging residente dito sa Spain, which is maging worker na. So, yun po yung pinagkaiba nun. So, kung halimbawa, non-lucrative visa yung enter mo, 1 year kang hindi pwedeng mag-work. Legally, hindi ka pwedeng mag-work nun. So, after 1 year, maghahanap ka ng work, ng employer para mag-process ng papers mo para makapag-work ka sa kanila. So, yun po. Medyo magulo, pero iisa lang naman yung ibig sabihin nun. Na after 1 year, pwede ka na mag-apply ng work. Pero, ipaprocess yung papers mo kung karapat-dapat ka ba niyang maging employee and kailangan ka ba niya talaga as a worker. So, kailangan mo lang patunayan yon. So, yun nga. Or else, pwede mo namang i-change kung kaya mo, pero mahirap.
Pero pupuwede, like business, magbi-business ka dito dapat may maipakita kang proposal, mga gano'ng bagay. Pero mahirap 'yun, pero possible. So, for me, yun po, maghanap ka ng employer na magpa-process sa'yo, magpa-process ng papers mo as a worker nila. So, yun lang, bye.